Welcome back sa panibagong pagsusuri natin. Ngayon, pag-uusapan natin at hihimay yung isang source text na nagdidiskurso doon sa napakainit na issue, ang kontrobersya sa 2024-2025 Philippine National Budget. Punong-puno ng mga paratang ang isyung ito, kaya kailangan talaga natin ng mas malinaw at kalmadong pagtingin sa kung paano ba talaga gumagana ang proseso ng ating gobyerno. Okay, himayin natin to. Pwede ka nga ba talagang maging mastermind ng isang proseso na hindi ka naman pala kasali? Iyan yung pinakasentrong tanong na tatalakayin natin. Ang source material natin ngayon ay nagbibigay ng isang napaka-obyektibong pagsusuri sa mga paratang laban kay House Speaker Martin Romualdez. Wala tayong kinakampihan dito. Nandito tayo para intindihin kung ano nga ba talaga ang sinasabi ng mga argumento at ng mismong batas. Para mas maintindihan natin ang mga complex na legal and procedural arguments na ito, heto ang roadmap natin. Una, ang akusasyon. Susundan natin ang 3 haligi ng sabwatan, tapos yung tinatawag na teorya ng presyon mula sa Senado. Titignan din natin ang inasal ng inakusahan at panghuli, ididiscuss natin kung bakit ang pagpapasa ng batas ay isang kolektibong aksyon ng lehislatura. Simulan natin sa una, ang akusasyon o yung sinasabing pagmamanyobra daw sa 2024-2025 budget. So, ang claim ay ganito. Pinangunahan daw ni House Speaker Martin Romualdez yung mga kahina-hinalang insertions o dagdag pondo sa pambansang budget. Mabigat na paratang yan, di ba? Pero ang interesting dito sa binabasa nating source material, agad-agad nitong kinukwestiyon ang claim na yan. Paano? Sa pamamagitan ng pagtingin hindi sa mga chismis, kundi doon mismo sa estruktura ng legislative process natin. Lilipat na tayo sa pangalawang bahagi, ang 3 haligi ng sabwatan at kung paano ba talaga binubuo ang isang legal na argumento. Ang pinaka-crucial na punto rito ay kung paano dinedefine ng batas ang sabwatan o conspiracy. Sa legal na usapan kasi, hindi ka pwedeng magbase lang sa hinala o vibes. Kailangan talaga aktwal kang kasali sa mismong ginawa. Sinabi ng source natin na matibay itong nakatayo sa isang strict legal definition. Hindi mo pwedeng ibagpalagay lang na may sabwatan kung wala naman doon mismo yung taong inirereklamo. Para mas ma-visualize natin, gumamit ang teksto ng metapora na 3 haligi. Ito yung partisipasyon, kontrol at hayag na aksyon. Kung baga, kung bumagsak ang akusasyon sa kahit isa man lang sa 3 benchmarks na ito, guguho yung buong legal theory na merong mastermind. Isa-isahin natin. And this brilliantly illustrates yung unang haligi, partisipasyon. Yung pinaka-importanting bahagi ng paggawa ng budget ay nangyayari sa loob ng Bicameral Conference Committee, specifically sa isang maliit na inner circle. Ayon sa teksto natin, sina Francis Escudero at Zaldico ang aktual na nasa loob ng kwartong yun na nag-uusap. E nasan si Martin Romualdez? Nasa labas siya. Ang argument dito, kung wala siya sa kwarto kung saan binubuo yung mga numero, paano siya papasa sa unang haligi ng sabwatan? Punta naman tayo sa pangalawang haligi, ang kontrol. Dito raw ulit sumasablay ang akusasyon. Madalas iniisip natin na kapag speaker ka, hawak mo lahat sa leeg, di ba? Pero in reality, ang mekanismo ng kongreso natin ay hindi ganun. Yung mga committee chairs, elected yan ng buong plenaryo. May kanya-kanya silang mandato at political base. Imposibleng gamitin lang sila ng speaker bilang personal niyang instrumento kasi hindi suportado ng rules ang absolute command. Ngayon, doon tayo sa ikatlong haligi, ang hayag na aksyon o overt act. Dito madalas sumasabit ang mga kaso. Hindi enough na sabihing malapit siya o may impluwensya siya. Ayon sa teksto, literally, walang ebidensya na nag-uutos si Romualdez ng mga insertions, wala siyang ninegotiate ng mga figures, hindi siya nakipag-coordinate o nakinabang personally. Kapag walang tiyak na aksyong nag-uugnay, putol agad ang kadena ng sabotahan. Tingnan natin kung paano ito nag-build up sa pangatlong bahagi, ang teorya ng presyon mula sa Senado at ang malaking pagbabago sa naratibo. May isang napakahalagang quote dito na galing daw sa komunikasyon ni Zaldico. Basahin natin, ang presyon na inilarawan ng mga negosyasyon sa BICAM ay hindi nagmula sa liderato ng Kamara kundi mula sa panig ng Senado. Sinasabi sa salaysay na si Francis Escudero daw mismo ang nag-leverage ng banta na pwedeng magkaroon ng reenacted budget. Ibig sabihin, yung tension pala ay nangyari sa pagitan ng 2 malalaking institusyon natin at hindi ito simpleng utos lang ng isang opisyal. Dadalhin tayo niyan sa ating ika-4 na seksyon, pagsusuri sa inaaksyon ng inakusahan. Tingnan natin yung actions niya pagkatapos pumutok ang kontrobersya. Tingnan nyo itong timeline ng naging response niya.
Araw 1, pumutok ang issue. Wala pang isang linggo, sumabak na siya sa scrutiny o investigasyon. Ikalawang linggo, humarap agad siya sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. At sa loob ng unang buwan, nag-submit na siya ng sumpaang salasay at lahat ng hinihinging dokumento. Highlighting this, napakalinaw na walang pag-iwas o pagtatago, isang bagay na kinokontra ang assumption na may tinatakbuhan siyang kasalanan. Now, what's really interesting about this slide is yung naging resulta. Naglabas ang Independent Commission on Infrastructure ng referral na kompletong walang natagpuang pagkakasala o pananagutan laban kay Romualdez. Para sa source natin, itong kawalan ng evidentiary link ang naghihiwalay sa usap-usapan lang kumpara sa totoong napatunayang katotohanan. Papasok na tayo sa ating huling bahagi, isang kolektibong aksyon ng lehislatura o yung mismong kalikasan kung paano tayo gumagawa ng batas. Ito yung pinaka-bottom line ng text natin. Ang paggawa ng batas, it's like a giant puzzle na binubuo ng marami. Una, kailangang i-ratify na magkabilang kapulungan ang bicameral report. Pangalawa, pipirmahan pa yan ng presidente na sa pagkakataong ito ay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tapos, pangatlo, tsaka lang siya nagiging isang kolektibong aksyon ng buong gobyerno. Sa dami ng taong kasali at checks and balances na dumadaan dito, talagang improbable yung one-man mastermind theory. At bilang buod, narito ang isang napakabigat na conclusion mula sa ating source material. Hanggat hindi napupunan ng aktwal na ebidensya ang mga puwang na ito, ang tinitingnan natin ay hindi isang matibay na kaso kundi isang teorya na naghahanap pa rin ng mga katotohanan. Eksaktong-eksakto kung paano nila sinumara ang buong depensa ng speaker. Bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang tanong na ito para pag-isipan natin. Kung ang pagpapasa pala ng batas ay fundamentally isang kolektibong aksyon ng buong gobyerno, paano natin ngayon wastong maia-assign kung sino talaga ang may pananagutan? Isang tanong yan na mapapaisip ka na lang sa totoong complexities hindi lang ng kasong ito, kundi ng buong istruktura ng gobyerno natin. Maraming salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod.